Matapos matanggap ang show cause order ng Senado, pinag-aaralan pa ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy kung personal siyang haharap para magpaliwanag. Saksi, si Mav Gonzalez. Umaandar na ang 48 oras ni Pastor Apollo Kibuloy para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin matapos ang paulit-ulit na pang-iisnab sa mga pagdinig ng Senado. Natanggap na ng abogado niya ang show cause order na inilabas ng Senado kanina. Safe siya dito kung arestuhin siya. Andiyan naman yung ating Sergeant Armstrong. Aalagaan siya dito kung makulong siya dito. I cannot think of an acceptable reason na hindi siya paarestuhin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation or subpoena or show cause order. Nang tanungin kung posible bang hindi na lang ikulong si Kibuloy, Depende Sa chair. decision ng Senate President kung may medical reasons or whatever reasons. Depende yan kung pagbigyan siya. All he has to do is to request. pero sabi ni Senadora Risa Hontiveros, gas-gas na raw at hindi katanggap-tanggap ang medical condition bilang excuse. Kung walang paliwanag hanggang Biyernes ay ipaaresto na siya ng komite. Sabi naman ng abogado ni Kibuloy, pinag-aaralan pa nila kung personal na haharap si Kibuloy o susulat para magpaliwanag. All options are open, ano? We are deliberating still, no? But definitely we will comply with the show cause order. Hanggang Biyernes din ang ibinigay ng House Committee on Legislative Franchises na palugit kay Attorney Ferdinand Topacio para kausapin si Kibuloy bago ipatupad ang pagpapaaresto sa kanya dahil sa hindi rin pagsipot sa mga pagdinig ng Kamara. Inimbitahan po siya 4 beses ay pinagbigyan pa rin na on the special request of Attorney Topacio na bigyan po hanggang Biyernes. So talaga ho lahat ho ng pagbibigay at luwag ay binigay po namin during the 5-month hearing. Sinagot din ni Congressman Gus Tambunting ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na dapat bigyan ng patas na pagdinig si Kibuloy. Nagalang po natin yung opinion niya. As far as due process concerned, dito po sa hearing po namin, 6 months has been given, 5 months of hearing, 6 hearings were conducted, and palagay ko mas maraming ang sinabi yung kampo ni SMNI kesa po sa mga congressmen. All those in favor, please say aye. Kanina ay naprubahan na sa ikalawang pagbasa ang committee report kaugnay sa pagbawi ng prangkisa ng Suara Sub Media Corporation na nag-ooperate ng SMNI. Daraan pa yan sa ikatlong pagbasa at kailangan ding ipasa ng Senado. Nauna nang sinabi ng abogado ng SMNI na kampante silang walang nilabag sa prangkisa nila. Kahapon dumalo sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa prayer rally bilang suporta kay Kibuloy. Doon binanata ng dating Pangulo ang panukalang charter change. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term extension. Huwag lang kayong magpaluko. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Pati ang mga biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos abroad. Si Marcos, pasyal na lang yan. Hindi naman nagtalumpati sa vigil si Vice President Sara. Naroon din sina Senador Robin Padilla, Bongo at Bato de la Rosa at si Attorney Salvador Panelo na nagpahayag ng suporta sa Duterte-Duterte tandem sa election 2028. Ang sabi ko sa kanya, ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang magama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente ng Duterte! Pinuna ni Hontiveros ang pagpunta ng mag-amang Duterte sa vigil. Walang pigil sa patuloy na pagsingil ng accountability kay Kibuloy, kahit yung pagsalita nilang dalawa. Lalong naging mas klaro pa na intertwined talaga ang fortunes nilang dalawa. Ako, nagtataka, bakit nag-effort pa silang dalawa na
dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakaseryoso at mabibigat na offenses. Sinagot niya rin ang mga pahayag ni VP Sara na politika lang ang mga pagdinig ng Senado kay Kibuloy. Walang pinag-uusapang politika dyan. Simpleng karapatang pantao at dignidad ng mga tao at mamamayan na dapat dinedepensahan ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Hindi yung nag-abuso sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.